ngayon. Sa umagang ito, actually, supposed to be ay itutuloy natin yung ating tinalakay nung nakaraan at hindi natin natapos yon kung saan-saan lang tayo. Pero ang isi-share ko sa atin sa umagang ito, the Lord has directed me somewhere else. Nais kong maka-encourage sa bawat isa sa atin habang I was preparing sa Panginoon na sa paghahanda sa mensahe. Sabi ko, Lord, I just want you to minister to the people. Nais namin na maranasan namin ang iyong pagmi-minister sa bawat isa sa amin. Amen? Kaya tayo naman nandito ay para sa Panginoon. And we want, ayaw natin ng tayo ay matuon lamang sa tao, ika nga na koneksyon. So, encourage ko ang bawat isa sa atin, huwag kayo tumingin sa akin na manggagaling sa akin ang tatanggapin natin. Amen? Kundi manggagaling sa Diyos ang ating tatanggapin sa umagang ito. Amen? Kung apat na bagay na gusto kong i-share sa inyo na dapat nag-i-increase sa buhay natin. Ngayon na nararanasan natin ang pagtaas ng bilihin, pagtaas ng lahat ng binibili natin ngayon ay tumataas maliban doon sa mga gustong tumaas na hindi tumataas. Amen. Meron tayong gustong tumaas. Lord, hindi pa ako tumataas. Ang lahat ay tumataas. Ang petrolyo tumataas, ang bilihin tumataas, kuryente tumataas, lahat ng ito tumataas, nag-i-increase, ika nga. Pero apat na bagay na dapat mag-increase sa bawat isa sa atin, ito yung una kong exhortation, apat na bagay na dapat nag-i-increase sa atin, ay una, ang ating pananampalataya. Amen. Sa kabila ng tayo ay nakikita natin yung mga pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng diesel. Dapat hindi na iiwan yung ating pananampalataya. Na nagtataasan man itong mga to, tayo nanliliit. Hindi ganoon ang dapat na nangyayari. So nagtataasan man dapat ito, dapat lalo tayong humigit na ang pananampalataya natin ay tataas. Pagtingin sa Panginoon, amen, paghawak sa Kanyang salita, at patuloy na pagkilala na ang Diyos ay Panginoon ng buhay natin. Amen. That we belong to a kingdom that cannot be shaken. So that's something na kinakailangan natin na dapat ma-remind natin sa ating mga sarili ang realidad that we belong to a kingdom that cannot be shaken. Tayo ay kabilang sa kaharian na hindi natitinag. Hebrews chapter 12:27 yan. Tayo na mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay kabilang sa isang kingdom that cannot be shaken. Kabilang tayo sa kingdom na hindi siya natitinag. So ngayon, sa mundo na ginagalawan natin, merong shaking, nasi-shake. Ang pananampalataya ng marami, nasi-shake. Ang kapayapaan ng marami, nasi-shake. So ibig sabihin, parang nasi-shake, parang umuuga. Yung pananampalataya natin, nasi-shake. Yung pagtingin natin, pagtitiwala sa Diyos, nasi-shake. Nasi-shake din yung ating kapayapaan. Amen. Nasi-shake yung natatakot tayo, hindi natin alam kung ano yung future. Kasi meron ng balita, yung mga bali-balita, ika nga, balita na 120, papalo ng 140, yung diesel for example. So, hindi natin alam yung uncertainty nito. Kaya dapat sa halip na tayo ay matakot at nagtataasan ang lahat ng ito, so anong gagawin natin? Dapat tumataas ang ating pananampalataya. Make sense? Amen. Amen. So dapat nadadagdagan ang ating pananampalataya na higit tayo, nakikita man natin ang ganito, subalit tayo ay hindi tayo natitinag sapagkat ang pananampalataya natin ay lalong tumataas. Amen? Na hindi tayo natitinag. Pangalawa, at babalikan natin yon. Pangalawa na dapat nagtumataas sa atin, alam niyo kung ano, ang ating paglakad sa pag-ibig. Makikita ninyo sa kapanahunan natin sa ngayon na parang ang tao, mga galit na ang tao ngayon. And minsan, ang mga magkakapatid, nagkakagalit-galit. Kasi stress sa mga taas ng bilihin, kawalan ng mga resources. So parang gusto na ang tao sa kapanahunan sa ngayon ay dinidepensahan nila ang kanilang sarili, pinoprotektahan. Pero tayo ay, ulitin ko ulit, we belong to a kingdom that cannot be shaken. Ang Diyos ang ating Ama. Hindi natin kailangang mag-away-away. Pumasok ako sa Pure Gold nung nakaraan, kahapon lang, pagpasok ko sa Pure Gold,
Pagpasok ko sa Pure Gold, ang daming tao. Sabi ko, ba't ganun? Ang daming tao. Akala ko may panic buying na. So, pag-isip ako ng ganun, sabi ko, panic buying? Yun pala, meron lang mga freebies. So, salamat naman sa Panginoon at wala pang panic buying. Pero sa totoo lang, ang mga tao ngayon parang nasa panic mode na. Amen. Nasa panic mode ang mga tao. Parang kulang na lang, isang trigger na lang, mag-uunahan ng tao. At itutulak niya yung kanyang kapwa, mauna lamang siya. Amen. Hindi dapat nangyayari sa atin. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, ang tumataas sa atin, ang ating pananampalataya sa Panginoon, na kinikilala natin ang Panginoon. Ano man ang nangyayari sa sanlibutan namin, we belong to a kingdom that cannot be shaken. You are our Father. You are our God. We are your people. Hindi lamang ikaw ang aming manunubos, but you are our Father. Amen. And you take good care of us. So yung mga bagay na ito, mga kapatid, alam ko na naririnig na natin ito. Subalit minsan, nasa area lang yan, nandito lang yan. Kumbaga, shooting behind, kumbaga, over our head. Parang yung mga sinasabi ko, naririnig lang natin, pero hanggang dito lang, lumulutang. Hindi siya talaga naiintindihan at hindi siya nagda-drop sa ating puso. Kasi makikita natin yan, kapag nandito na, hindi ka na natitinag. Amen. Nagiging bahagi na siya ng buhay natin. So, pag pananampalataya, pag-ibig, ang ano pa ang dapat na tumaas sa atin, yung ating pagiging mapagpasalamat. So, markahan ninyo itong mga apat na bagay na isinishare ko sa inyo, hindi lamang ngayong linggo. Kundi tignan ninyo, bukas, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sa susunod na linggo, tignan ninyo itong apat na ito kung tumataas sa inyo. Kasi makikita ninyo, yung mga bilihin, baka patuloy na magtaas. Pero ang dapat, hindi tayo natitinag doon at hindi tayo, maapektuhan man siguro tayo, pero pinagtutuunan natin ng higit na pansin ang ating kalooban, yung loob natin, para hindi tayo natitinag ng kung ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran. So, pangatlong bagay na dapat tumataas sa atin at nag-i-increase yung ating pagiging mapagpasalamat. Kailan mo huling narinig ang sarili mo na pagpapasalamat ng linggong ito, sa linggong ito? At ilang beses? Maaring mas marami kang nasabi, ano ba yan? Tumaas na naman, magwa 140 pa. Dati, ganito lang. Ano na mangyayari sa atin? Right? So normally, yun ang maririnig natin, hindi po ba? Ano ba naman ang gobyerno natin? Ganito. Tapos sa halip, kailan natin nahuli ang ating sarili sa bawat araw na Panginoon, salamat sa araw na ito. I thank you for this day. Amen. Salamat sa araw na ito. Salamat sa biyaya mo, sa grasya mo, na alam ko, Panginoon, na patuloy na magtatagumpay ako sa araw na ito sapagkat ikaw ang Diyos na kasama ko. Amen. Kailan natin huling napasalamatan ang ating pamilya? Salamat sa asawa ko, Lord. Hindi man perpekto yung asawa mo. Alam na natin yun kasi ikaw din, hindi ka perpekto. Amen. Kahit yung pastor nyo, hindi perpekto. Amen. Ang bawat isa sa atin, hindi perpekto. But kailan natin huling na ipagpasalamat ang ating mga anak? Halimbawa, salamat Panginoon sa pamilya ko. Salamat sa pagmamahal nila sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Tama ba yung mensahe natin sa araw na ito? Napakasimple lang. Pero pagmasdan natin kung ano yung ating mga nag-i-increase sa atin for this week. So, at ang pang-apat ay dapat nag-i-increase sa atin yung ating pagbibigay. Kakaiba yan, Pastor. Taas-taas na nga ng bilihin ngayon. Mag-i-increase yung ating pagbibigay. Yes. Dapat mag-i-increase yung pagbibigay. Ito, seryoso ito. Lahat naman yun seryoso. Pero higit na seryoso ito. Kasi ito yung challenge sa bawat isa sa atin sa ngayon. Ang tendency is we withhold. Nagwi-withhold tayo. Right? So babalikan natin yun mamaya, pero tatalakayin natin ang unang nag-i-increase sa atin, pananampalataya. Amen. So titingnan natin, lang ako ng kwento. Bibigay ako ng isang mensahe patungkol sa increasing our faith in crisis.
faith. Increasing our faith in crisis. May mababasa tayo dito sa 2 Chronicles. Siguro basahin ko na lang ito sa English para madali. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them beside the Amorites came to battle against Jehoshaphat. Then some come and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from behind the sea. So nagkatipon-tipon ang iba't ibang mga bayan upang labanan ang Judah. Nagkatipon sila at now, verse 3, Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout Judea. So nagkaroon nagtipon-tipon yung mga karatig bansa upang labanan ng Israel o ang Judah in particular at natakot si Jehoshaphat. So ito ang context nito ay Judah or Israel in this ang Judah particular ay nasa crisis sila. So nasa pressure na situation ang bansa. Ang isa sa mga bagay na ginawa ni Jehoshaphat sa verse 3 ay napakaganda na makikita natin. Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. Jehoshaphat set himself to seek the Lord. Sa crisis na kaharapin natin, halimbawa, sa bansa na kinaharap natin sa crisis na ito, ano ang una nating nagiging attitude? O ano ang ating ginagawa o nagiging, kumbaga, ano ang ating nagiging recourse, ano ang ating nagiging action kapag tayo ay nakakaranas ng krisis. Si Jehoshaphat ay, kahit na siya ay natakot, kasi minsan, ang takot ay parang gulat lang yan. Pero dapat hindi na nanatili. Halimbawa, ang worry, dapat gulat lang, nagulat ka lang. Pero hindi siya dapat na nananatili sa'yo. Yung hindi ka worry ng worry. Nagulat. Ay, pag nagugulat ka, sandali lang yan. Gulat ka lang. Ang takot, minsan matatakot ka, pero gulat lang. Pero hindi ka nananatili o nagdidwell sa takot. Amen po ba? So mararanasan mo yan kasi nasa laman ka. Masasaktan ka. Halimbawa, kapag may nagsalita sa'yo ng laban, lalo na halimbawa, mahal mo sa buhay, or kapatid mo or kapwa mananampalataya mo nagsalita sa iyo ng laban, masasaktan ka. Pero ikagulat mo lang, gulat ka lang. Tapos wala na siya. Hindi na siya titigil pa ng 1 linggo na hindi kayo magpapansinan. Amen po ba? So masasaktan ka sa sinabi, pero iwaksi mo na agad. Amen. Nagulat ka lang, pero kuhanin mo ulit ang composure mo. So ang takot, ganyan din yan siya. Makakaramdam ka ng takot pagtaas, pero nagulat ka lang. Amen. So Jehoshaphat feared, pero anong ginawa niya nung siya ay nagulat sa pangyayari? Anong ginawa niya? Jehoshaphat, sa verse 3, ang ginawa ni Jehoshaphat he set himself to seek the Lord. Hinanap niya si Lord. Amen. Sa buhay natin, ganyan din. Hindi lang sa kung merong krisis na kinaharap natin sa gobyerno, kundi sa pamilya. Amen. Kung meron tayong kakulangan sa finances, ano ang una mong gagawin? Dapat, you set yourself to seek the Lord. Amen. Hindi ka man lumuhod, pwede kang lumuhod. Hindi ka man lumuhod, pwede kang pumasok sa kwarto at sabihin, Lord, ano ang gagawin ko dito? Bigyan mo ako ng karunungan sa pagkakataong ito kung ano ang gagawin ko. You set yourself to seek the Lord. Amen po ba? Hindi, kapag halimbawa, kapag meron kang naranasan, natakot, naramdaman, worry, nasaktan ka halimbawa, ang una-una mong dapat napuntahan at isik ang Panginoon. Amen. Hindi ang Facebook. Kadalasan gano'n hindi po ba? Sa kapanahunan natin sa ngayon, pag nasaktan mo ang tao, ang unang-una na gagawin niya, magpo-post. Amen. Kung may mararamdaman ka, tumaas halimbawa yung ganito,
ang unang gagawin ng tao, wala dito yon. Tumaas yung gasolina, tumaas yung diesel, tumataas pa. Ang unang gagawin ng tao, sa cellphone, magpo-post. Amen. Pero dapat tayo, ano man ang nangyayari sa atin, pag shake, may mabalitaan man tayong negative, o ito man ang nangyayari, anong una natin gagawin? We set ourselves to seek the Lord. Amen po ba? Amen. Tuloy natin. So Judah gathered together to ask help from the Lord. Kasi hindi ako gusto kong i-emphasize ito kasi ito yung dapat na nagiging attitude natin, mga kapatid. Meron tayong takbuhan. Sa lahat ng ating mga pangangailangan, anuman ang mga nangyayari sa ating paligid, meron tayong takbuhan. Ang takbuhan natin, hindi Facebook. Ang takbuhan natin, hindi una sa lahat tao. Ang takbuhan natin, ang Panginoon. Amen po ba? May takbuhan tayo. Sasabihin ko sa inyo ito kasi dapat kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabihin natin, kilala ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Sabihin natin, kilala ko ang Diyos na tumubos sa akin. Sabihin natin, kilala ko ang Diyos na nagmamahal sa akin. Sabihin natin ito, kilala ko ang Diyos na aking Ama. Sabihin ko sa iyo ito ng buong pagmamahal, kapag may pangangailangan ka, tapos nananamantala ka ng tao, sasabihin ko sa iyo ito, with an honest heart and pure heart, ng buong pagmamahal, hindi mo kilala ang Diyos mo. Hindi mo kilala ang Diyos na pinipreach natin. Kung kilala mo ang Diyos, pag may pangangailangan ka, pag may crisis ka, kung kilala mo ang Diyos, siya ang unang mong lalapitan. Amen. Kaya ako nasabi yung word na pananamantala, hindi lang siya aksidente. Hindi yung parang, uy, nakalimutan ko lang na si Lord pala. Amen. Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, proclaim a fast throughout all Judea. So Judah gathered together to ask help from the Lord. Ano man sa sitwasyon mo, may kanlungan ka, may puntahan ka. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Tandaan natin to, mga kapatid, kasi itong mga bagay na ito, kahit ganito kasimple, ito yung panlaban mo all throughout the week, all throughout the month, all throughout the year. Ito ganito man ito kasimple sa tingin natin, ito yung mga katotohanan na dapat mong maunawaan at lalong nag-i-increase sa buhay ng bawat isa sa atin. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord God our fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over the kingdoms of the nations? Ito yung gustong-gusto ko na sinabi ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Sabi niya, O our God, will you not judge them? For you have no power. For we have no power against this great multitude that is coming against us. So minsan nakikita natin, anong mga pangyayari sa ating kapaligiran, parang wala sa ating kapangyarihan na magtagumpay. Overwhelmed tayo. Katulad na nararanasan ni Jehoshaphat dito sa pangyayaring ito, overwhelmed sila. So lahat ng bansa nagkatipon-tipon sa paligid nila para labanan sila. Kung titingin sila sa kanilang kakayanan, sariling kakayanan, wala talaga, nakaka-overwhelm, ika nga. Sabihin natin yung word na overwhelm. So ma-overwhelm. Katulad na parang nangyayari sa atin sa ngayon, maraming tao, overwhelmed. Amen? Nakaka-overwhelm, ang lit-lit ng sweldo. Mga driver ngayon, overwhelmed. Overwhelmed sa taas ng crudos, ng gasolina. Pero yung pamasahe, hindi nagtataas. So overwhelmed. Ano nang gagawin natin? Nakaka-overwhelm. Hindi po ba? Mga pangyayari sa atin, ma-overwhelm ka. Kung hindi tayo magre-release ng ating pananampalataya at hindi mag-i-increase ang ating pananampalataya, masasapawan tayo ng kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Pero we have to rise up. Know that there is a God. Sabi ni Jehoshaphat, sabi niya,
For we have no power against this great multitude. Wala sa aming kapangyarihan that is coming against us, nor do we know what to do. Hindi din namin alam, Lord, ang gagawin namin. Pero ito yung gustong-gusto ko na sinabi niya, but our eyes are upon you. Amen. Na overwhelming to Lord. Kung titingin kami sa aming sariling kakayanan, di namin kaya to. Amen. At Lord, honestly, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi namin alam ang gagawin, Panginoon. But, hallelujah, our eyes are on you, Lord. Hallelujah. That makes the difference. Amen. Nando doon, sa but na yon, sa second side of that statement, but our eyes are on you, Lord. Nando doon ang but. Minsan sa buhay natin, nararanasan natin, Panginoon, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko matatagumpayan ito. Huwag kang tumigil doon. But, my eyes are on you, Lord. Amen. But, I know whom I have believed. But, God will supply all of my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung hindi tataas ang pananampalataya mo sa ngayon, babahag ang buntot mo. Ibig sabihin, matatakot ka, hindi mo alam ang gagawin. Amen. Pero higit na dapat tumataas ang ating pananampalataya. We are not victims, we are victors. Praise the Lord. Then the Spirit of the Lord, sa verse 14, pick upin natin the 2 Chronicles chapter 20, verse 14 to 16. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Menaniah. Ito, pansinin ninyo mga kapatid, kasi itong Biblia, ito yung ating manual. Ang beses nating sinasabi ito, hindi po ba? Ito yung ating ding guide sa pagtatagumpay natin sa buhay. Kung paano ka magtatagumpay. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, ulitin ko ulit, si Joshua is ang kanyang assignment is military in nature. Pakikipaglaban si Joshua. Pero ang sinabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, this book of the law or the book of Revelation shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may be careful to observe everything that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Amen. Balik pa rin tayo doon. Ang Biblia, ang ating manual para sa buhay, at ito pa rin ang magbibigay sa atin. Narito ang katagumpayan mo. Amen. But during the crisis, sa panahon ng crisis, tinitignan ba natin kung, Lord, do we seek the face of the Lord? And do we seek the will of the Lord? Ano, Lord, ang kalooban mo? Anong gagawin ko? Anong wisdom ang kailangan ko sa ngayon, Panginoon? Amen. Hindi ko na hahabaan pa doon. Pero tingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia, then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel. Nung sila ay nag-seek ng counsel, si Jehoshaphat, nag-seek ng counsel sa Panginoon, he seek the face of the Lord in the midst of this crisis. Hinanap niya si Lord. Pumunta siya kay Lord. Anong gagawin, Lord? Hindi namin alam ang gagawin namin, Panginoon. Na-overwhelm kami. But Lord, our eyes are on you. Anong nangyari pagkatapos noon? The Spirit of the Lord came into Jehaziel. Amen. Merong Diyos, anong matututunan natin dyan? Merong Diyos na sumasagot sa problema mo. Amen. Hindi tayo iniiwan ng Diyos.
Gagawin ng Diyos ang lahat para makapangusap sa atin, magbibigay ang Panginoon ng karunungan sa atin upang pagtagumpayin tayo sa kung anuman ang nararanasan natin because He is our God, we are His people, we are the sheep of His pasture. Amen. The Lord is our shepherd, we shall not want. He will make us to lie down in green pastures. He will lead us beside the still waters. Hindi sinabing kapag maayos ang lahat, pero pag may crisis, hindi ko muna gagawin sa inyo yan. Amen. Gagawin ko lang sa inyo yan noong 2020, 2023, 2024, ngayon 2026 na may gera sa Iran. Ha? Wag muna, hindi muna ako shepherd nyo. Hallelujah. Nasaan ang focus natin ngayon? Praise the Lord. Hindi ako galit, ha? Amen. Nais ko lang na makapag-minister ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. Subalit sapagkat uulitin ko, the more na nagtataasan ng lahat, ang dapat na tumataas din sa bawat isa sa atin ay ang ating pananampalataya. Amen. Sa mundo ngayon, pag hindi kayo nag-church ngayon, o kaya nasa church kayo, tapos tutulog-tulog kayo, anong mangyayari sa atin? Nasaan ang pananampalataya mo? Ano ang hawak-hawak mo para magtagumpay sa mundo? Sige nga. May trabaho ako, pastor. O sige, di ikaw na. Amen. Sige. Kung nagtitiwala ka sa trabaho mo, di okay. Ikaw lang yon. Pero as far as I am concerned, some may trust in horses, some may trust in chariots. Amen. But we will trust in the name of our God. Ano yung horses? Ano yung chariots? Resources. Ang iba nagtitiwala sa kanilang negosyo. Ang iba nagtitiwala sa kanilang trabaho. Ang iba nagtitiwala sa kanilang lakas. Malakas pa ako. Ang iba ay nagtitiwala sa ganito. But we will trust, as far as we are concerned, we are the people of God, we will trust in the name of our God. For the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs to it and are safe. Amen. Hallelujah. Ang iglesia, ang church, ay magliliwanag sa kalagitnaan ng kadiliman. Pero paano tayo magliliwanag kung tayo bumabahagang buntot? Ang lahat nag-i-increase, but your faith should increase. My faith should increase. My love walk should increase. Amen. The way I love people, naalala niyo yung sinabi natin nung nakaraan, tao na iya, wait na ginahampangan niya. Hindi tayo naglalaro sa tao. Pinahahalagahan natin ng tao. Amen. Mahalaga sa Diyos ang tao. Amen. We get out of the way. Ibig sabihin, ano man maaring ginagawa natin na sa tingin natin importante, napaka-importante. Kung ililid tayo ng Panginoon, get out of your way. Puntahan mo yung isang tao lang. Isang tao. Mag-minister ka sa kanya, ipakita mo na mahal ko siya sa pamamagitan mo. Dala ka ng itlog. Para ipakita mo na mahalaga siya. You must be willing to get out of your way. Sa ngayon, nawawala na natin yun, hindi po ba? Sa konting mga bagay, pinagtatalunan natin ang mga relasyon natin, halimbawa, na very precious na mga relationships, minsan ginigitnaan ng inis lang. Kakainis. Come on now. Hindi ba? Ang tanong ko, where's our sense of yung ating, sensitivity natin kay Lord? Nasaan? Relationships are precious. May mga tao na gagawin nila halos ang lahat para lamang matagni ang relationship. Kung magagawa nilang tagniin, itatagni nila. Pero ang iba, ayaw o wala
walang paraan paano maipatagni ang relationship. Relationship are precious. Kayo na meron kayong relationship dahil lang sa inis. Pastor, ano lang naman yan? Pagbigyan mo na kasi ano lang naman, isang araw lang. Siguro magtatagal yan ng isang linggo lang. Sasabihin ko sa iyo ito. Ang buhay ng bawat isa sa atin, ang kabuuan ng araw mo, kung kukumputin yan siya, bibilangin niya ng buong buhay mo, rather. Ang halaga, ang value ng buong buhay mo, ay katumbas yan siya ng bawat araw na pinagdudugtong-dugtong mo. Sasama-sama. So halimbawa, yung araw na ikaw ay galit, nung Friday, halimbawa itong araw na ito ang kinumpute para sa buong buhay mo, ano na mangyayari? Amen. Minsan sa isang araw, binabaliwala natin. Isang araw lang naman akong galit. Praise the Lord. Yung isang araw na yan, ang buhay natin, composed ng mga araw, ang buong buhay mo. Composed yan siya ng buong araw. So kung napagbibigyan mo ang isang araw na wala sa kalooban ng Panginoon, palagay ko, madami sa mga araw mo ang pinagbibigyan mo na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Tama po ba ako o mali? Praise the Lord. Wala naman sa inyo nag-iisip na sana hindi na lang ako nag-church ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi na biro ito. Ulitin ko lang ito. Hindi sa pananakot ito. Pero I strongly believe in my heart that the Lord is preparing a people prepared for the Lord. He is making us ready. Hinahanda ng Panginoon ang bayan niya na maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Tingnan natin itong sisingitan ko lang ng konti dito sa Luke chapter 1 verse 17. Luke chapter 1 verse 17. Singit lang ako ng konti. Luke chapter 1 verse 17. Patungkol ito kay Elijah. Parang nabanggit na natin ito nung nakaraan. Patungkol kay John the Baptist, rather, he will also go before him, kaya may capital H yan, before the Lord, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. I strongly believe in my heart na ito yung ginagawa ng Panginoon sa kapanahunan natin. He is making ready a people prepared for the Lord. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Sa ngayon, inihahanda ng Panginoon ang daan upang tayo ay handa sa Kanyang pagbabalik. Amen. Na tayo ay nakahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Na ready tayo, Lord, anumang oras, Panginoon, I am ready. I love to see your appearing. Itong spirit of Elijah na ito, makikita mo rin yan siya sa Malakay chapter 4, verse number 5 and 6. So tingnan natin dito. Malakay chapter 4, behold, sabi niya, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So parehas yan siya, Luke chapter 1:17. Old Testament ito, pero yung sa New Testament yon. And he will turn the hearts of the father to the children. Sabi niya, gagawin niya, the spirit of Elijah, gagawin niya, iti-turn niya yung mga puso ng ama doon sa kanilang mga anak at yung mga puso ng anak toward their fathers. So at the end of itong kapanahunan na ito, bago dumating ang Panginoon, ang gagawin ng Panginoon, relational na klase. Relasyon. Amen. Naniniwala ako mga kapatid, na sa huling kapanahunan, bago dumating ang Panginoon, i-restore niya ang relasyon. Relasyon ng tatay
Ang tatay sa anak, anak sa magulang, i-restore niya. I-restore niya hindi lamang sa physical na mga na physical na ama at anak. I-restore niya ang relationship ng mga the body of Christ na makapagpa-honor tayo sa isa't isa sa atin. Maparangalan natin ang ating roots. Maparangalan natin kung sino yung mga tao na nauna sa atin. Maparangalan natin yung mga taong nauna sa atin. Nagbigay ng kanilang buhay para sa atin. Para tayo makarating sa kung nasaan tayo sa ngayon. Gagawin ng Panginoon ang restoration. Unity in the body of Christ before the coming of the Lord. He is making ready a people prepared for the Lord. Amen. Napasok natin yon kasi wag natin pagbigyan yung relationship, mahalaga yan. Amen. At sasabihin ko ito sa inyo, sasabihin ko ito. Narinig ko ito sa Holy Spirit, just clearly. Relationships na nagmula sa Panginoon. Baka sabihin nyo, ay, mahalaga pala yung relationship ko. Sana hindi na lang kami naghiwalay. No, hindi yun ang sinasabi ko. Yung relationship na nagmula sa Panginoon. Amen. At huwag niyo din isipin, halimbawa, hindi, nag-umpisa sa, maghiwala pa, dapat pala mga relationship na nagmula sa Panginoon. Yung asawa ko, parang hindi naman nagmula sa Panginoon. Kinasal kayo, Panginoon ko. Yan na yung ordinansa ng Panginoon ng Diyos sa inyo. Kinasal na kayo, huwag mo na sabihin na baka hindi siya. Hello? Ngayon, kung sa boyfriend, halimbawa, tiyakin mo na ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, nagmula sa Panginoon. At kahit na nga, amen. Boyfriend, girlfriend, dapat alam ninyo, sasabihin ko sa inyo ulit ito mga kapatid. Tawo na yan, wala na ginahampangan niya. Pero anyway, sasabihin ko sa inyo ito, mga binata, mga dalaga, kung kayo manliligaw, mga binata, sa isang dalaga, tiyakin ninyo na nakahanda kayong pakasalan siya. Hindi yung girlfriend mo lang para jowa-jowa lang naman eh. Hindi ganyan tayo yun. Hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Amen. At ikaw naman babae, dalaga, na kung may manliligaw sa'yo, tiyakin mo na yan ay nakahandang pakasalan ka, hindi jowa-jowa. Amen. At kung kayo mga kapatid, kung kayo ay hindi pa kayo nasa sapat na taon na gulang, huwag na muna kayo makipag-boyfriend, girlfriend. Amen. Maging seryoso kayo sa Panginoon sa kapanahonang ito. Amen? Hallelujah. Ang pagbo-boyfriend, girlfriend, nako, ba't ba tayo napunta doon? No, I think this is important. Importante ito. Alam niyo ba na halimbawa, sa mga malalaking kumpanya, hindi ko lang alam kung saan. Halimbawa lang, ipagpapalagay ko. Halimbawa sa Starbucks. Starbucks, yung mga empleyado, bawal kayong mag-boyfriend, girlfriend. Alam niyo kung bakit? Conflict of interest yan siya. So, ang ibig sabihin, ang interest ng kumpanya, minsan, nababaliwala ninyo kasi pahahalagahan ninyo yung inyong boyfriend o girlfriend. Conflict of interest yan siya. So, ibig sabihin, minsan, kahit na malugi na yung kumpanya, mapapaliwala mo, basta lamang magkasama kami. Conflict of interest yan. Sa church, kaya ko nabanggit yun, sa church, conflict of interest yan. Hindi ko sinasabing hindi kayo mag-boyfriend, girlfriend, pero dapat yan siya. Ang rule dyan is, you seek God first. Una si Lord. Amen. Hindi ka pupunta sa church kasi nandoon yung boyfriend mo o girlfriend mo. Hindi ka pupunta sa church kasi nandoon yung crush mo. Amen. Tapos na tayo doon dapat. Amen. Pumupunta tayo sa church, si Lord ang sentro. Ngayon, kung bibigyan kayo ng Panginoon, halimbawa, anuhin kayo ng Panginoon for a relationship, halimbawa, tiyakin nyo na nasa tamang edad kayo. Yun na yun. Yung ang unang sinyales dyan, nasa tamang edad kayo.
Ang lalaki may trabaho. Kung wala ka pang trabaho, mag-aral ka muna ng mabuti, dong. Yan muna ang seryosohin mo. At kung ikaw naman babae, umaasa pa ang mga magulang mo sa iyo, halimbawa, mag-aral ka na muna. Ito siguro yung gusto kong banggitin sa atin para hindi na tayo masyadong lumayo. Kung gusto ninyong magpa-counsel mamaya, mga kabataan, o mamaya, counseling tayo kung gusto ninyo, ha? Pero I pray na makuha ninyo ang diwa ng sinasabi ko sa ganito lamang kaikli na payo para sa mga ating mga kabataan. Huwag niyo sayangin yung oras niyo. Huwag niyo sayangin ang oras niyo. May plano ang Diyos sa buhay ninyo na hindi niyo dapat nasayangin. Ito yung nais kong puntahan natin, mga kapatid. 2 Chronicles chapter 20 verse number 20. Sa later part, sinabi niya, "So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said," sinabi ito ni Jehoshaphat. This is a very, very powerful statement. Ang sinabi niya, again, ulitin ko, crisis to, ha. May crisis na nangyayari. Na-overwhelm sila, hindi nila alam kung anong gagawin. Overwhelmed, natakot siya. Nagulat. Natakot siya. So lumapit siya sa Panginoon. Hindi niya alam ang gagawin. Sabi niya, "Lord, honestly, ito, hindi namin alam kung paano ito pagtatagumpayan. Pero Lord, ang mata namin sa'yo." Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ang Espiritu ng Diyos bumaba doon sa isang propeta. Sinabi kung anong gagawin. Ito ngayon ang sinabi kay Jehoshaphat. Tumayo si Jehoshaphat, sinabi niya, "Oh, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem." Sabi niya, "Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophets, and you shall prosper." Very, very powerful in terms of crisis na instruction. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ito. Believe in the Lord your God, you shall be established. Maniwala ka sa Panginoon. Manampalataya ka sa Panginoon, may establish ka. Magkakaroon ka ng stability, magkakaroon ka ng clarity. Believe in the Lord your God and you will be established. Manampalataya ka sa Panginoon, may establish ka. So anong makakapag-establish sa iyo during crisis? Pananampalataya sa Diyos. Pag meron ka pananampalataya sa Diyos, kinikilala mo ang Diyos sa kanyang karakter, kinikilala mo ang Panginoon na siya ay faithful at siya ay mabuti. Karakter niya yon. Kinikilala mo na Diyos He is a covenant-keeping God. Amen. So halimbawa, sa kabila ng mga nangyayari, na-overwhelm ka, may nababalisa ka, hindi mo alam ang gagawin, nag-seek ka na sa Panginoon. Ang sinabi niya, "Believe in the Lord your God, you shall be established." Anong gagawin mo para ma-establish ka, hindi ka ma-shake? Anong gagawin mo? Manampalataya ka sa Diyos na ang Diyos ay matapat sa buhay mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Manampalataya ka na ang Diyos ay mabuti. Amen. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaang malugmok. Hindi ka niya pababayaan na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Believe in the Lord your God. Trust in His character. Trust in His covenant. Manampalataya ka, panampalatayaan mo na ang Diyos, He is a covenant-keeping God. Kapag na-establish tayo, ang ibig sabihin ng establish, sabihin natin yung word na establish. Yung word na establish, ang ibig sabihin niyan, made firm. So firm ka. Established, made firm. Strengthened, anchored. Faith in God produces stability in crisis. Kung mayroon ka pananampalataya sa Panginoon, kahit may crisis, right? Meron kang stability. Stable ka. Hindi ka takot. Hindi ka aligaga. Stable ka sa crisis. Kasi meron kang pananampalataya sa Diyos. Tumataas ang pananampalataya mo. Tumataas ang mga bilihin, pero ang pananampalataya mo hindi na iiwan. Stable ka. Pag may pananampalataya ka sa Panginoon, establish ka. Ang ibig sabihin, meron kang clarity
sa kabila ng confusion. Ang tao confused, hindi alam kung ano gagawin. Pero ikaw, clear ka pa. Meron kang matinong pag-iisip. Alam mo kung anong gagawin. Meron kang karunungan ng Diyos. Amen. Kapag bagabag ka, takot ka, at wala kang pananampalataya sa Panginoon, bagabag ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Amen? Ang gawin natin siguro, mag-double job. Double business. Mag-overtime tayo ng mag-overtime. Ganun ang gagawin mo. Amen? So, hindi tayo matulog. Huwag tayo matulog. Iyon ang mga sinyales na kung saan nababagabag ka na. Takot ka eh. Amen? Pero kung ikaw nananampalataya sa Panginoon, sa salita ng Diyos, stable ka. Hindi ka rin confused. Maayos pa ang pag-iisip mo. Alam niyo ba na ang Panginoon nakakapangusap doon sa mga maayos ang pag-iisip? Kapag bagabag ka at gulong-gulo ang isip mo, litong-lito ka, halimbawa, worry na worry ka, hindi mo marinig ang Diyos. Kapag established ka sa Panginoon, may pananampalataya ka, meron kang courage kahit na merong uncertainty. So, ibig sabihin, uncertain man yung ekonomiya, meron kang pananampalataya. Alam mo, na makakaharap mo pa ang bukas. Manatili ka, bukas malakas ka pa rin. Bukas may gas ka pa rin. Amen. May krudo ka pa rin. Hindi ka nag-aalala. Sa pagdadrive mo, stable ka, hindi ka nag-aalala na, dahan-dahan lang sa apak. Dahan-dahan lang sa apak. Shhh. Dahan-dahan lang sa piga. Pag meron ka pananampalataya, kausapin mo yung pedal mo. Kada apak, Lord, provide mo. Amen. Merong isang talata sa Isaiah 7:9. Ito patungkol din to sa being established. If you will not believe, pag hindi ka magkakaroon ng pananampalataya, surely you shall not be established. Yun yung kahalagahan ng pananampalataya. Kapag may pananampalataya ka, established ka, settled ka, stable, clear ang isip, hindi confused, meron kang courage, matapang ka pa rin. Hindi ka mayabang, matapang. Sabi sa 125, sa NLT, yung Isaiah chapter 7 verse 9, unless your faith is firm, I cannot make you stand firm. Si Lord nagsabi niyan sa Isaiah. Unless your faith is firm, I cannot make you stand firm. Kasi ang pananampalataya natin, ang siyang basihan ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, according to the power that works within you. So laging may word yan siya. Kaya tayo dapat maglalagak tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Psalms 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion. Ang lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon ay parang Mount Zion. Ang Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Ang bundok, nabanggit ko na noong nakaraan yan, na ang bundok, ang isa sa mga characteristics ng bundok, hindi mo yan siya hindi mo maililipat yan. Hindi mo magagalaw ang bundok. Ang nagtitiwala sa Diyos, hindi magagalaw. Hindi mo maililipat, stable. Pero number 2, believe in His prophets and you shall prosper. So sabi ni Jehoshaphat, sabi niya, believe in the Lord and you will be established. Stable ka pag nanampalataya ka sa Panginoon. Believe in His prophet and you shall prosper. So dalawa, mananampalataya ka sa Diyos, may establish ka. Mananiwala ka sa prophets, anong mangyayari? Magpa-prosper ka. Anong ibig sabihin ng prosper? Pag ibig sabihin ng prosper is to move forward, to advance, to break through. So anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin sa crisis, stable ka. Strong, stable. Pero hindi lang yon. Ang kalooban ng Panginoon sa atin na even during crisis,
you're moving forward. You're advancing. Isip-isipin muna natin. Kalimutan na muna natin yung oras ngayon. Isipin mo na muna yon. Sa kabila ng krisis na kinahanap ng sanlibutan, ang nais ng Panginoon sa iyo, ma-establish ka, hindi ka natitinag. At hindi lang yon, ang nais ng Panginoon sa iyo, nag-a-advance ka pa. Hindi ka umuurong. Yung business mo, tumutuloy. Amen. Gumagamit pa rin ang Panginoon ng mga prophetic voices sa ngayon. Kaya sabi niya, believe in His prophets. Prophetic voice. Ito sasabihin ko sa'yo, very crucial itong bagay na ito. Kasi maano ito? Kailangan ito ng masusing atensyon. Believe in the Lord your God, you will be established. Yun yung word ni Lord na nag-i-establish sa atin. Pero ang prophetic na tinatawag, ito yung ang simbolo nito, yung prophetic words, yan yung mga tinatawag na divine instructions, ito yung mga divine messages, at yung mga divine na instruction ng Panginoon sa buhay natin na mag-make sa atin ng magpa-prosper. Prophetic voices ang tawag doon. Pag nanampalataya ka nasusundan po ba ninyo ako? Nanampalataya ka sa Panginoon, establish ka, may word ka, hindi ka natatakot. Pero ang magpa-prosper sa'yo, yung mga salita na manggagaling sa mga lingkod ng Diyos. Yun yung magbibigay sa'yo ng direksyon, karunungan, upang ikaw ay mag-advance, mag-prosper. Yun yung mga instruction na maririnig mo. Prophetic voices ang tawag doon. Ang mga sa New Testament prophets, ito yung mga lingkod ng Diyos na tinawag ng Diyos na maghayag ng kanyang salita. Ayun yung mga prophetic voices natin ngayon sa New Testament. Sila yung mga tinatawag ng mga fivefold ministry gifts. Nakakapagbigay sila ng linaw, nakakapagbigay sila ng direksyon, nakakapagbigay sila ng linaw, sa kapanahunan na kung saan nakakaranas tayo ng kadiliman. So, hindi ang kalooban ng Panginoon, establish ka na, amen. Pero sa pamagitan ng instructions na ibibigay sa iyo ng Panginoon, mga messages na ibibigay sa iyo ng Panginoon, yun yung i-cause mo, magiging cause ng iyong progress. Pag-advance, pag-move forward, na hindi ka naiiwan, hindi ka umaatras, kundi sa pamagitan ng pagsunod sa mga instruction na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga lingkod, nag-a-advance ka pa. Amen. Alam nyo, yun yung siguro, hindi ko na pakakahabaan pa doon. Mag-exhort tayo ng konti sa giving. Ang isa pang mag-i-increase sa atin ay ang ating giving. So, nag-i-increase dapat. Sana mga kapatid, hindi lang ito pang Sunday na marinig ninyo. At sana paglabas natin, I pray na paglabas ninyo. Kasi paglabas natin, gano'n na naman yan. Makikita nyo, gano'n na naman yung mga balita. Hindi magbabago yan. Ang mga balita, baka magtaasan pa yan lalo. Baka mag-intensify pa yung mga news. Pero dapat, ang tumataas sa atin yung ating pananampalataya. Dapat tumataas din sa atin, nag-i-increase yung paglakad natin sa pag-ibig. Dapat nag-i-increase din sa atin yung laging pagpapasalamat natin sa Panginoon. Dapat nag-i-increase sa atin ang ating pagbibigay. But nag-i-increase din ang giving sapagkat naniniwala tayo na sa ating pagbibigay, nandoon yung susi ng pagpapala. I strongly believe that in my heart. Nag-sow ako ng mga seeds na masakit sa'yo. Alam niyo yung ang mga binhi na mararamdaman mo, yun yung mga valuable na mga binhi. Mga seeds na parang ang hirap mo bitawan. Yun yung mga valuable na seeds. Halimbawa, magtatanim ka 1,000, okay pa yan kasi maliit lang yan. Magtatanim ka, halimbawa, magbibitaw ka ng 10,000, medyo, Lord. 10,000 pa lang yan, ang sinasabi natin. Amen. Pero dapat, nag-i-increase yung pagbibigay.
Hallelujah. So sa ating pagbibigay sa ngayon, yun lang siguro ang encourage ko. Bibilisan ko lang sa ating pagbibigay. Very quick na to. Mag-offering tayo. Dadako na tayo. Okay lang kayo? Dadako tayo sa daling ito sa pagbibigay. Sa pagbibigay natin, meron 2 bagay, 2 bagay. Alam natin na meron sa pagbibigay natin, meron nagbibigay tayo ng tithes. Sabihin natin tithes. Nagbibigay tayo ng tithes at nagbibigay tayo ng offering. Amen. Sa pagbibigay natin ng tithes, meron tayong 4 na D na dapat nating hindi gawin sa tithes. Ilang D? 4 na D na dapat hindi natin ginagawa sa tithes. Unang D, hindi natin dapat dinidiminish ang tithes. Hindi mo binabawasan. Hindi mo minamaliit ang tithes. Narito pa po ba kayo? Ang tithes ay 10%. So hindi mo gagawing, Lord, 9 lang muna ngayon. Kasi, naintindihan mo naman yan, Lord. Kasi ano talaga ngayon eh. Crisis talaga, Lord eh. Ang tithes, hindi siya dinidiminish. Nandito yung susi, mga kapatid, ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin, even during crisis. Amen po ba? Nariyan pa kayo? Amen. Yung iba, natutulog na. Tithes na eh. Amen. So, bibilisan ko na dito ha. Siguro ko na lang, didiscuss ko na lang sa mga susunod na, no? Pero, ang pangalawa, ang tithes, hindi siya dinadivert. Pangalawang D. Hindi siya dinadivert. So, ibig sabihin yan, doon ko na lang ibibigay ang tithes. Hindi yan ginagawa. Ang tithes sa Panginoon yan siya. Kung saan ka kumakain, nandoon yan. Amen. Hindi ka kakain sa McDo, o kaya hindi ka kakain sa restaurant, ba? Kumain ka sa Italianes, hindi ka magbabayad sa club, kahit magkapareha sila na group. Magkatabi, minsan, madalas, magkatabi. Kain ka Italianes, tapos magbabayad ka doon sa club, hindi mo pwede gawin yon. Hindi mo siya dinadivert. Narito pa po ba kayo? Gawin niyo ito mga kapatid, pagpapalain kayo ng Panginoon. Pangatlo, hindi ko na siya, yung ating mga scriptures, hindi ko na siya, Pangatlo, pangatlong D, hindi mo dinidelay ang tithes. Ang tithes mo, hindi mo dinidelay. Lagi dapat, ang pagbibigay natin ng tithes, dapat yan siya, nakaprepare na. Amen. Yun yung isa ng paraan ng pag-honor natin sa pagbibigay natin sa Panginoon sa pamagitan ng pag-prepare ng ating tithes. So, hindi siya dinidelay. Ika-4, na D, na hindi natin ginagawa sa tithes, ay hindi natin dinidivide. Merong mga mananampalataya gumagawa niyan. Ang tithes hindi na pupunta sa local church nila buo. Binibigay narito pa po ba kayo? Tandaan po ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon. Pag hindi ninyo ginawa ito, ayaw ko na lang sa, praise the Lord. Amen. Hindi siya dinidivide. Pagka dinidivide ninyo yung tithes, dinadivide ninyo ang loyalty ninyo. Hindi yan siya honoring sa Panginoon. Bring the whole tithes. Hindi siya dinidivide. Hindi siya offering na klase na, hindi siya offering na dinidispose kung saan siya gustong i-dispose. Kasi yan hindi sa'yo. Sinabi yan ng Panginoon, halimbawa ito lang ang scripture na babasahin ko sa Deuteronomy chapter 12, verse 5 to 6. Deuteronomy chapter 12, verse 6, "But you shall seek the place where the Lord your God chooses." So mahalaga ito. Pipiliin mo yung lugar na kung saan dadalhin ka ng Panginoon. "O out of all your tribes to put His name for His dwelling place. And you shall go." Doon sa place na yon. Verse 6, "There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithe, and have offerings of your hand." Yung tithes mo, sa pipiliin ng Panginoon, sa church mo, ibibigay. Hindi mo siya i-divide. Kahit na doon sa isang church, tatay mo ang pastor, nanay mo ang pastor, kapatid mo ang pastor doon. Kaya lang dito ka nag-church, ang gagawin ko, Lord, hatiin ko, dito ang tithe ko, 5%, doon ko na lang bibigay yung 5%. Hindi siya dinadivide.
Na Lord, total naman, kapatid ko naman yon, tapos naglilingkod din sa Lord, kay Lord, 5% lalagay ko doon. Amen. O kaya naman, Lord, dito church ko, talaga, alam mo, kilala mo ako, Lord, dito ako talaga committed. Pero Lord, kumakain din ako doon eh. Meron akong doon eh. Meron akong mga groups din doon na every now and then, doon din ako, nagiging pagpapala. So Lord, bibigay ko din yung tithes ko doon, hatiin ko lang. No, you don't do that. Ang loyalty mo, basag. Amen. At hindi ka rin nakakapagpanampalataya ng lubos sa local church mo. Kasi hati ang puso mo. Ang gawin mo, kung talagang seryoso ka sa Panginoon, sa local church mo, naniniwala ka na ito yung church mo, at yung pastor ay pastor mo, na ang Diyos ang tumawag sa pastor mo, kung yan talaga ang paniniwala mo, maging all out ka. Eh kasi Lord, wala naman ganito sa church namin. Kasi doon muna ako magjo-join. Ang gawin mo, sasabihin ko sa iyo, panampalatayanan mo. Ipag-pray mo yung church mo na kung ano ang hinahanap mo sa labas, magawa sa church mo. Tinuturuan ko ang bawat isa sa atin kung paano tayo ma-establish at paano ka magtagumpay sa kapanahonang ito. Kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Nang higit kaysa sa iyong inaasahan. Hindi tayo after sa alam niyo ako mga kapatid, hindi ako after sa offering, sa tithes and offering. We're not after that. Alam natin na ang Panginoon, He is our source. Siya ang source. Uulitin ko ito sa atin. Either magbigay ka o hindi. Pag nagbigay ka, makakatulong yan. Supplyan siya sa pangangailangan ng church. We will bless that. Pero hindi titigil ang ministeryo dahilan lang sa hindi ka nagbibigay. Amen. Si Lord ang magsusupply nito. Amen. Kung kay Lord ito, itutuloy niya yan. Susupplyan niya yan. Hindi niya yan pagkukulangin. Kung kay Lord ito, ipaprosper niya yan. Amen. At salamat sa Panginoon, ang pagbibigay natin ng tithes, pagbibigay natin ng offering, alam niyo, ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon na sinasabi natin, salamat Ama na ako ay kabahagi sa gawain na ginagawa mo sa In Christ Ministries.